Napakaganda sa Canada, sobrang ganda. Pero para sa amin ni Sarah is sobrang maligaya kami pag nasa Pilipinas. Basically, sinabi niyong maganda nga talaga. Ano ba bago kayo mag-apply sa Canada? Ano ba yung inyong expectation nung nasa Pilipinas pa kayo? And again, pagdating ang reality, ano ba reality nung nasa Canada na kayo? Sobrang ganda ng Canada, sobrang bilis lahat gawin eh. Parang ano mo yun, parang lahat kaya mong bilhin or something, parang ganyan. Sabi ko, parang sarap mabuhay doon, ganyan. Pero nung dumating ako dito, hindi. Paano nyo nahahandle yung mga bata na mayroon kayong tatlo, na mayroon kayong full-time job, tapos mayroon kayong anak, paano nyo nahahandle yun? Tama. Aalis siya, tulog pa ako. Oo. Then, papasok na ako sa trabaho, siya naman yung pabalik. Oh, okay. So, minsan, nakikita na lang kami, madaling araw na. Pwede nyo bang ma-recommend sa mga friends and relatives na punta kayo dito, maganda dito? Uy, sobra. Siyempre. Pero, ano lang ako, ang dami nagtatanong sa akin. Tatawag sa akin, Carlo, pupunta ako dyan kasi magre-resign ako, may makukuha akong back pay. So, makukuha daw siya mga 600K. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my vlog. It's Noy Tips here. So guys, meron naman tayong guest dito nga sa ating vlog ngayon at sila po ay dumating sa Canada bilang isang contract worker. Sila po ay naging caregiver, tapos ngayon ay online seller na sila dito sa Calgary at sila din ay isang mga content creator dito rin sa Canada. So again, i-welcome natin yung ating mga guest. Hello sa iyo, Bang Carling. Yes po. At saka Sarah po. Sarah. Yeah. There we go. So guys, ito yung ating mga guest dito. At ngayon ay ating tatanungin itong ating mga guest. Hindi na natin patagalan to. So paano ba kayo nakarating dito sa Canada? Dumating kami dito, caregiver kami. Ako, kinuha ko nung ate ko. I see. Tapos kinuha siya nung kuya niya. Okay. So, nung panahon nun kasi medyo hindi pa ganun kahirap mag-apply dito sa Canada, di ba? Yeah. Totoo po yan. Ang bilis lang, no? Yes po. Madali lang yung mga requirements. Hindi kagaya ngayon, mahirap na. Talaga, Totoo. pahirapan, ano? Yeah. So, mga ilang years na kayo dito? Mag 10 years. Going 10 years na. Wow, tagal nyo na. Actually, yung, di ba sabi mo nga, madali yung pag-aayos ng papel dati. Kami lang nag-ayos ng papel namin, sir. Hindi kami DIY lang kayo? Yes, lahat. Wow. As in, lahat ng ano namin, kami Okay. lang. Pero actually, kahit naman siguro mahirap kasi tayo lagi nag-aayos. Yeah. That's right. Yeah, kasi anyway, again, sa pag-apply naman ay online lang. Yeah. Lahat naman yun, nada-download lang, di ba? Yeah. Then Yes, i-print tama mo ka. lang. So, Saka may list naman. Yeah, may listahan. Ayan pa isang sasabihin ko, sir. Di ba iba mag-a-apply, magbabayad sila, then ipapasi din naman nila dun sa taong mag-aayos. Same Yeah. thing din eh. So sabi nga namin, ipapasi din naman natin lahat yun. Tayo Oo. na lang mag-pass. Wala That's pa tayong right. babayaran. And again, at that time, yung LMO pa. Yeah, Tama. LMO. And LMO. then, ang LMO way back before, it's $100 lang. Parang Yeah. ganun na, no? Di ba? Yeah. Di ba? Ganun nga. Yeah, Ngayon na mahal na. Yeah, Mahal kasi ako, nag-attempt din kami mag-hire ng mga nannies din. And then, yun na nga, tag 100 lang ang bayad namin. So, napakaganda rin sa way back before nga ang policy ng Canada dahil napakadali. No? And again, ngayon, talagang pabago-bago. Yeah, ngayon marami nang nagbago. May mga nagtatanong pa sa amin kung paano kami nag-apply. Ang sagot lang namin lagi, iba na ngayon. Kasi nababalitaan namin, Totoo. parang 90% nag-iba na yung dati. Yeah. Pero That's right. maganda na rin ngayon kasi di ba pag nag-apply ka, pwede mo nang isama yung family Yun ng mo. advantage. Pwede ka rin ma-PR na. Pagdating Yeah. mo sa Canada, PR na. Yeah. But, I don't know. Mahirap na yun. Mahirap lang ang qualification. Yeah, Talaga dahil nga qualification. sa ang educational background, marami pang IELTS ka pang kukuha. So marami talaga siyang Tapos kailangan na rin kinakailangan. ng experience. That's Dati right. wala. Wala, yeah, kahit sino nga basta may May 72 certificate. units, Yeah, di ba? tama. Yeah. Talagang pasok na, no? So, dati ba kayong galing ng ibang bansa aside from Canada? Philippines lang. Yun lang Philippines, kami. so hindi na kayo napunta ng iba-ibang country tapos nag-cross country, wala? Hindi po. Pero online seller na rin kami dati. Ay, see. Bago kami Okay. nagpunta dito, ilang taon na kami online seller din doon. So, kaya alam na namin kung paano patakbuhin yung online business. Okay. So, matanong ko lang,
bakit Canada ang napili nyo? Kasi parang may opportunity na kunin kami ng kapatid namin. So, ginarap na Yeah. namin. Ina na lang. Yung family ko kasi, buong family ko nandito lahat. I Lahat ng see. kapatid ko, mami at daddy ko nandito. Okay. So, dito na ako pumunta kasi tsaka sa mga sinasabi nila kasi talagang maganda yung Canada. And which is totoo naman talaga. Okay. So, basically, sinabi niyo maganda nga talaga. Ano ba, bago kayo mag-apply sa Canada, ano ba yung inyong expectation nung nasa Pilipinas pa kayo? And again, pagdating ang reality, ano ba reality nung nasa Canada na kayo? Nung nasa Pilipinas kasi ako, 'di ba pinapadalan ako ng pera minsan, ng mga hindi pala nung dati madalas nung nawalan ng work. So napadalan ako ng pera ng parents ko. Iniisip ko agad, ang Canada, ang bilis ng pera. Sobrang ganda ng Canada, sobrang bilis lahat gawin Parang ano mo 'yun, parang lahat kaya mong bilhin or something, parang ganyan. Sabi ko, parang sarap mabuhay doon ganyan. Pero nung dumating ako dito, hindi. Iba. Hindi, yung lahat ng iniisip ko about Canada is hindi pala ganun. Na parang pag fantasy, sa madalit salita, parang fantasy ang Canada. Hindi. Kailangan magtrabaho ka. So, kumbaga, hindi madali talaga. Hindi madali, pero, di ba kahit saan naman hindi madali. Pero, yun lang expectation ko dati, parang fantasy ko. Ang ano pala doon, ang Akala dali ng natin buhay. yung mga tao doon maraming pera. Yes. Yan. Tama si Sarah. Yung akala ko dati. Ang unang thinking ko, madaming pera lagi ang mga tao. Pag sinabi ng mga tiga-Canada na, wala nga akong pera ngayon, parang sasabihin ko, hindi ako naniniwala, ayaw mo lang magbigay siguro. Nung punta ko dito, doon ko na-realize, totoo talaga. Totoo talaga siya. Yeah. Totoo So, talaga. again, pinag-usapan naman natin dito ang yaman or hirap. Kasi maraming mga sinasabi, yung ating mga nasa Pilipinas na pag nasa Canada daw, mayaman. Ano po bang masasabi niyo dyan? Ang sabi mo ni Sir, ang tingin ng mga tao parang mayaman ang mga tao sa Canada. Maraming mayaman sa Canada. Parang Pilipinas din, may mayaman, pero marami ding mahirap. So dito parang ayoko naman sabihin kasing mahirap, kasi yun na lang ginamit kong term, kasi ganoon din naman, pag sugarcoat ko pa, parang let's say, parang ganoon din, let's say, paano ko nasabing hirap sila sa buhay, kasi yung iba nagdadalawang trabaho, tatlo. That's right. Just to survive, di ba? Kasi para mabayaran yung mortgage, lahat. So, masasabi ko dito, maraming tao dito na nalaman ko based din sa experience namin na yung iba hirap na hirap makaipon kahit $20,000 to $30,000 sa bangko. Na which is, akala ko dati, ang dalig gawin nun. Which is sinabi rin ng tatay ko dati, anak, dito nga minsan yung 5,000, yung iba hirap na hirap. Totoo. Which is, to ko nalaman, ba't ganun? Nung nabubuhay na kami dito, sabi ko nga, totoo pala. Oo. Totoo talaga siya. Kasi ang dami, bawat kilos mo dito lahat babayaran, sasakyan, insurance, bahay, as in lahat. Walang libre. Walang libre. Walang libre. So, nung kayo ba ay nagpunta dito, kayo sabay, mag-asawa na kayo noon? O Almost, sabay kami. almost sabay kayo? Halos, nauna lang siya ng mga 2 buwan. Oh, okay. May dalawang ba? O one and a dalawang half? buwan. Dalawang buwan siguro. So, may anak na ba kayo noon? Wala Wala pa. pa. Wala Pero pa. magkasama na kami ni Sarah. nun. I see. So, but again, so ngayon, may mga anak na rin kayo, no? Tatlo. Okay. So, dito sa anak nyo na may 3 kayong anak, ano ba yung style ninyo or paano nyo nahahandle yung mga bata na mayroon kayong 3, na mayroon kayong full-time job, tapos mayroon kayong anak, paano nyo nahahandle yun? Tama. Good Nung question. dati kasi, may anak kasi siya, si Alex. Okay. So, Sa malaki first na wife ko? siya. Yeah. Okay. So, nakakatulong namin. Nung una pa lang, si Sandro, hirap talaga, as in, iisa pa lang yun. Isang bata pa lang yun, si Sandro pa lang. Ang hirap na, as in na, halimbawa siya papasok, tas ako magkatrabaho din that time. So, nangyayari, nakakatulong si Alex na magsasalubong kami sa train station, bibigay ko sa kanya si Sandro, ako papasok ng trabaho, siya pauwi siya ng bahay. Really? Nagagawa nyo yan? Ganon, Yeah. dati. Ganon kami. Parang for example, madaling explanation. Aalis siya, tulog pa ako. Oo. Then, papasok na ako sa trabaho, siya naman yung pabalik. Oh, okay. So, minsan, nakikita na lang kami, madaling araw na. Yeah, ganon. So, Madalas is it talagang ilang taon yun na ginagawa nyo? Siguro mga 1 taon lang. 1 taon lang na Isang ginagawa taon. nyo? Yeah. Yun yung pinagugutan namin ng inspiration para ibahin yung buhay namin. Kasi, parang, di ba nandito tayo para mabuhay? Oh, yeah. Hindi mabuhay para magtrabaho. That's right. Tama ba yung word Tama ko? yun siya. So parang pakiramdam namin, kasi hindi lang kami, nakikita ko rin sa ibang tao dito na parang
pumunta sila sa Canada, parang wala na silang ginawa kundi magtrabaho. Wala ng quality of life. That's true. So, naisip namin ni Sarah, total mahilig tayo sa negosyo kasi ever since nagbi-business talaga kami parehas. I-try natin dito. Then, after nung wala pa nga kami puhunan, naglakas loob lang kami ni Sarah magnegosyo. Nung bago pa kayo dito sa Canada, ano bang impression niyo sa Canada? Yung Maganda, masaya. impression. Yun nga, ang akala ko nga talaga fantasy pag nakapunta ka doon, para ka nasa Disneyland eh. Parang ang dali ng Ang buhay. sarap ng buhay. Yeah. Worth it ba na hindi Nandito kayo pa rin. nagsisi? Worth it, Oo syempre. naman, sobra. 500%. Syempre. Worth it naman. Kasi lahat naman, Ang di ba, ano. sa umpisa mahirap. Hindi naman pagdating mo, masarap agad yung buhay mo. That's right, totoo po yan. Mayroon ba kayong namimiss sa Pilipinas? Dahil, syempre, almost 10 years na rin Lahat. kayo. Lahat. Ano po bang namimiss nyo kaya? Family, pagkain. ganun. Lahat. Pagka- Actually, every year kami nauwi ni Sarah. Twice a year talaga. Nag-stop. Ngayong taon na to, ako lang yung umuwi. Kasi, kaanak mo lang ano. Oo. Pero usually talaga, yearly. At least twice a year na uwi kami. So, kasi, parang, maganda, sobrang ganda sa Canada. Parang sobrang daming opportunity dito talagang. Ang tinatanong dito yung sarili mo, kung kaya mo ba. Sa dami kasi ng opportunity, huwag kang mamimili. Yeah. So, sa Pilipinas, ang namimiss talaga namin is, ako para sa akin, yung buhay. Yung simpleng buhay, yung pagkain, lahat, Yeah. yung... Labas mo ng pinto, May mga kakausap kapitbahay. ka na. Dito, lumabas ka, walang nakakakilala That's right, sa'yo. wala. Pero siguro yung pinaka natin siguro talagang, napakaganda sa Canada, sobrang ganda. Pero, para sa amin ni Sarah is, sobrang maligaya kami pag nasa Pilipinas. Parang feeling namin pag nasa Philippines kami, ang gaan ng buhay namin, simpleng buhay lang kami. Parang, yung oras namin sa mga bata saka sa pamilya, mas mabibigay pa namin. Kung dito nabibigay namin, doon mas matitripli pa. So, kumbaga, iba pa rin talaga ang Pinas. Siyempre. No? Oo, Iba pa syempre. rin talaga ang Pinas. So, ito bang pagka-Canada, pwede nyo bang ma-recommend sa mga friends and relatives na punta kayo dito, maganda dito? Uy, sobra. Siyempre. Mm-mm. Pero ako, ang dami nagtatanong sa akin. Tatawag sa akin, Carlo, pupunta ako dyan kasi magre-resign ako, may makukuha akong back pay. So, makukuha daw siya mga 600K. Pupunta ko na rin dyan. Sabi ko, magkano ba sinasweldo mo dyan? Yun ang unang tanong ko. Sabi ko, sumasweldo na ako dito minsan, umaabot ako ng 75. Minimum ko 65, 75 hanggang 80, maximum ko. Sabi ko, kung nag-80,000 ka, huwag ka nang pumunta dito. Kasi kasi dyan, 80,000. Tapos ang ganda pa ng trabaho mo, nasa opisina ka, That's right. computer lang kaharap mo. Baka pagdating mo kasi dito, magulat ka. Pero hindi ayokong i-discourage ka, pero sinasabi ko lang yung pwede mangyari. Yeah, kumbaga, real talk lang din. Real talk na lang, pero sinasabi ko siya, maganda dito. Maaaring in the future, makakuha ka rin ng ganyan trabaho, pero hindi yung pagdating mo dito, ganyan na agad antimano. That's right. Mahirap. So, ikaw ay nagsasuggest doon sa friend mo, ako naman ay may tatanong sa'yo. Kung ikaw ay may salary na 80,000 pesos, gusto mo pa rin pumunta ng Canada dahil gusto mo sa Canada or 80,000 pesos ang gusto mo? Yung buhay namin kasi ni Sarah ngayon is, ang laki na pinagbago compared Sa bagay. dati. Pero kung dati, ang tanong mo, kung dati nasa Pinas pa kami ni Sarah, at let's say, sumisweldo si Sarah ng 50, sumisweldo ako ng 60, hindi pa kami aalis. Hindi kayo alis. Hindi na. Hindi. Hindi na Doon kami na. aalis. Kasi, naalala ko bago kami umalis, yung business namin, talagang nag-grow siya talaga bago kami pumunta dito. Kaya sabi ko nga kay Sarah, baka ito na talaga yung parang break natin. So, that's right. kaso biglang na-petition naman kami papunta dito. Yeah. So, siguro kung meron kaming 80,000, ang sagot ko doon talaga, sir, hindi kami aalis. Hindi kayo alis. Kasi magne-negosyo din kami at the same time. That's right. So, Mang Carling, tanong ko lang sa inyo, ano ba ang lesson learned ninyo dito sa Canada? Sobrang nag-grow kami ni Sarah bilang isang tao and bilang isang negosyante dito sa Canada. Nabigyan kami ng opportunity dito kaya yung growth, yung learning talagang sobrang dami din namin natutunan. Tsaka mas nag-mature. Yung maturity talaga dito namin Yeah. dito namin Dito talaga na-reach. kumbaga, nag-strong talaga yung maturity, no? Parang sir, Dahil dito sa, talaga. dito din sa pinagdadaanan ninyo, no? Yeah. Kasi sir, parang sa Pilipinas kasi ang buhay kasi doon medyo simple lang eh. Oh, yeah. Dito talaga, Talaga. parang ang nasa gera dito eh. Yeah. So, On the go lagi. what I mean na parang nasa gera is parang nagmamadali ka. That's right, on the Hindi, go. pero kami ni Sarah, Fast yung pace. sinabi kong gera, sir, is parang hindi kami naipaglaban sa iba. No. Golden rule namin ni Sarah is huwag makipag-compete
sa ibang mga negosyante. So sir, yun isang natutunan namin ni Sarah, na wag makipag-compete sa ibang tao, ang kino-compete namin talaga yung sarili talaga namin. So pag may mga pagkakamali, yung sarili namin ang sinisisi namin, yung mga pagkukulang namin, then doon kami nag-grow, hindi namin inaasa sa iba. That's right. So, itong ating last na question dito, bago tayo makipagkwentuhan doon sa inyong business, Yeah. ano bang may papayo mo sa ating mga kabayan na, Ikaw na, Sarah. na gusto at nagbalak pumunta sa Canada? Ang mapapayo ko sa mga taong gusto magpunta sa Canada, okay, ang Canada is parang para sa akin is a land of opportunity. Parang sobrang daming opportunity dito, lalo na kung di ka maarte. Kung di ka namimili ng trabaho, nandito lahat ng trabaho, sobrang dami. So, ang anong tanong nga lang dito is kung kakayanin nyo. Sobrang hirap sa Canada. Yun, i-real talk lang mahirap talaga magsimula. Parang ganito yun, mabilis lang sir. Yung first generation namin, parang kami sa pamilya namin, kami yung first generation ni Sarah. Kami yung talagang maghihirap Yung second generation, which is yung mga anak namin, hindi na. Kasi kumbaga, sinurvive na namin ni Sarah yung lahat Yeah. So yung susunod sa amin, hindi na sila makakaranas nung kagaya sa amin. So, yung mga pupunta dito, asahan nyo na yung mga first generation ng family, talaga makakaranas talaga kayo ng hirap. Pero yun is para dun sa second generation ng mga anak mo, na hindi na sila maghirap na kagaya ng pinagdaanan nyo, di ba? That's right. Yeah, kasi again, ako din naman, Mang Carling, ay sabi ko nga kay Sarah kanina na nung nag-upisa din ako dito, nag-upisa din talaga ako sa pinaka-bottom. Yeah. And then, I try my best na mag-aral ako sa SAIT, and then pinaaral ako ng kumpanya. So, talagang na-scholar ako ng kumpanya, napaaral ako 3 certificate sa SAIT. So, talagang nasa atin din yon kung paano mo dalhin yung struggle mo. Yeah. No? Kasi kung hindi ka rin naman nagsumikap, Yeah. talagang yan ang equivalent din sa pagsisikap mo. Yeah. Dahil I think kayo din naman, nagsisikap din naman talaga kayo Yeah. Double-double lang talaga ang sikap nyo. Kaya narating nyo kung ano man ang mayroon kayo ngayon. It's yung sikap namin, parang ang pagsisikap namin ni Sarah, let's say, so kasi sa negosyo kami, kasi pag nasa negosyo ka, it's more on, dapat diskarte talaga Okay. So kahit anong sipag mo minsan sa negosyo, kung ang diskarte mo, Mahina. Wala rin. kahit anong sipag mo So, it's a matter of talaga diskarte. Para yun, sinabi ko, 45%, Yung talagang hardship, kumbaga, 55% na diskarte. doon na sa diskarte. Okay. So ngayon guys, itong ating pag-usapan na naman ngayon ay itong kanilang pagiging online seller dito nga sa Calgary. So again, Carling, tatanungin kita or Sarah, kailan ba ito nag-umpisa tong business nyo? Nag-start siya ng pandemic. Okay. Yeah, 2020. Basta mga 19 katapusan or ng 2019. Okay. Pero mga nag-start ganun. na tayo ng 2019 actually. Yeah, 2019. Kumbaga, yung pinaka-start talaga ng live selling namin mga 2020. Tapos 2019, nagbebenta na kami sa marketplace, sa Poshmark. Poshmark. Yun. Oh, okay. So yun ang mga kumbaga live selling kayo sa Facebook. Sa Facebook. Sa page. Tapos sino naman tong mga kliyente nyo? Noong una, mga taga-Canada. Okay. Yeah. Tapos now, Tapos, nung nag-try kami, tinaray namin mag-Philippines. Tapos yun, tuloy-tuloy unti-unti, na. dumami sa Philippines. Oh, Okay. okay. Tinerdi namin mag-worldwide, lahat ng bansa, kaya namin Yeah. padalan. Natutunan kasi namin kung na lahat pala pwede namin padalan. So, Yeah. nag-accept na rin kami kahit saan. Europe, Spain, Italy, Italy, lahat, kahit saan napadala. Almost, buong mundo na halos almost na padala na namin. Okay. So, ito guys, meron ako ditong question na wala pa akong tanong dito. Kayo pa lang ang tinatanong ko. Yeah. Mang Carling, ang question ko dito. Dahil kayo nga isang negosyante, nangyari na ba sa inyong business na may nag-order na walang nagbayad? Meron nangyari? Meron. Yeah. Wow, So, kasi, nung time na yun, parang sobrang busy. So, hindi ko na-check yung payment. So, naipadala namin yung items. Tapos, hindi ko po siya malalaman na scammer pala siya. May nag-message lang sa akin na Minessage sila nun. message sila noon na na-scam din sila. Parang seller din sila na nakita ko umorder sa itong taon to, check mo yung Yeah. bayad niya kung pumasok. Walang papasok na payment. Chinek ko, as in wala. Wala talaga. Wala. Buti kami, nun, sir, nasa 15,000 tayo. Sir, yung kausap ko, big time seller siya sa Philippines. Isa siya basta malaki siya. So, Hindi ko paano nababanggit nangyari yon? Paano, thank you.
Yeah, Wala na. Nahuli yun. Actually, nahuli yun. Oo. Nahuli siya. Kasi yung Inabol siya ng isang seller kasi yung seller kasi ang laki. din. So ngayon, na nangyari doon, mabilis lang. Tumawag siya sa amin. Nakita ko kayo sa cellphone. Mine-message kayo nito. Kasi parang nakuha niya yung cellphone. Nahuli yung tao eh. Kinuha niya yung cellphone. Kumuha siya ng pwede niyang makuha para at least may mabawi siya. Nakita niya doon, then minessage kami. So nalaman na namin, may mga video siya pinakita sa amin. Sa kanya siguro mga 400,000 na nadali. Wow. Ang laki. Ang laki, no? Ang galing nung scam. So again, pwede niyo i-promote sa ating mga viewers dito kung paano sila mag-join sa live streaming or invite niyo sila please. Hi guys! Nag-online selling kami dito na kami ng mga bags, shoes, mga clothing, accessories. And then yung page po namin is SNS Family. Yan. And also guys, follow niyo yung page namin sa Facebook kasi content creator din po kami dito sa Canada. There you go. So again guys, sana po may follow ninyo. And again, kung meron kayong mga katanungan sa kanilang online selling, kung ano mga binibenta nila, I think andun na yan sa Facebook, ano? Yes Yeah. po. Follow niyo lang kami, then message lang. Yeah, so ganun na lang siya. But anyway, again, Mang Carling, and again, Sarah, thank you Thank you so po. much sa time ninyo na pagpa-unlock dito nga sa ating interview. Ano? You're welcome, sir. So, sana ay itong ating mga kabayan ay ma-inspire dito nga sa ating kwentuhan. So, guys, sana po ay meron kayong natutunan dito sa aming kwentuhan at ito po ay makapag-inspire sa inyo sa mga gusto ng maging online seller din. Sana ay masundan niyo sila na talagang napakaganda ng kanilang buhay. Dahil nga sila ay nag-umpisa sa pagiging caregiver dito sa Canada, subalit na ngayon sila po ay talagang masabi kong malaking online seller sila dito. So, subalit sana po ay masundan ninyo yung kanilang Facebook page at kung hindi pa kayo nag-follow sa kanila, i-follow nyo rin sila. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay masubscribe niyo at huwag nyo kalimutan i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. At marami po akong mga videos dito na sana po ay makapag-inspire sa inyo na ito po ay makapagbigay sa inyo ng mga ideya kung paano magpunta sa Canada. So, ganun po man, maraming salamat ulit sa inyong lahat.